makabuluhang pagsamba. Patuloy mong punuin ang aming puso at isip ng mga katotohanan ng iyong mga salita, ng mga katotohanan ng himno na kami naligtas sa pamamagitan ng iyong biyaya, na kami patuloy na ilapit sa krus ni Kristo. Tunay na ikaw ay kapuri-puri, O Diyos, sa iyong ginawang pagliligtas, pag-iingat na iginawad sa amin sa buong isang linggo nakaraan sa aming mga buhay. At nang mawalhati kaming nakarating, O Diyos, sa gusaling ito ng pagdarausan ng aming pananambahan. Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa linggong ito na may mga ilang kaluluwa na magdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng pagsasama ng pag-aasawa. Patuloy ka po naming itinataas at pinapasalamatan sa kabutihan mo sa panibagong taon na ipinagkaloob mo sa mga kabataan at mga taong ito. Si Nikki na magbe-birthday tomorrow, si Miel this coming Thursday, at maging, O Diyos, ang wedding anniversary ni Brother Josiah at Sister Ea this coming Friday. Tunay nga, Panginoong Diyos, ikaw ay mapagpala at tunay na ikaw ang nagpreserba ng buhay at ng pamilya. Sa gitna, O Diyos, na dahan-dahang pinapalitan na ang konsepto ng pamilya sa aming henerasyon, na hindi na ginagalang ang itinalaga mong ordinansa ng pag-aasawa sa pagitan ng isang lalaki at babae. Naway patuloy mo po namang madatnan ang TNC, kami, na mga ngaral at yayakap sa katotohanan na ikaw ang nag-ordinansa, nagtatag ng pag-aasawa, at ito'y mananatili sa pagitan ng isang lalaki at ng isang babae. Panginoong Diyos, lumalapit din po kami sa patuloy na programa na aming pong nais isagawa sa buwang ito, ang aming Gospel Sunday na nakatakda sa susunod na linggo ng hapon. Nilalapit po namin sa iyo, O Diyos, ang mga kaluluwang dadalhin sa aming kalagitnaan at sila'y tatawagin upang ang iyong mga salita ay kanilang mapakinggan. Dalangin po namin ang pagsasama at pagkakaisa ng iglesia sa diwa ng pananalangin na kami lumapit na ikaw ay didinig sa aming mga kahilingan. Nilalapit po namin ang aming mga bisitang ito, ang aming mga inanyayahan, maging, O Diyos, ang aming mga bisita this morning na I would like to see them back and hear the gospel of the Lord Jesus Christ. Also, we are praying for the launching of our children Sunday school ministry sa building na ito. Tulungan mo po kami, bigyan kami ng karunungan at bigyan mo po kami, Panginoon, ng mga kasanayan, paano po namin patuloy na isasagawa at muli pong i-resume ang gawaing ito. Alam po namin na malapit sa iyong puso ang mga kabataan. In fact, ang aming pananampalataya, kung hindi po ito gaya ng isang bata sa pagtitiwala, ay walang saysay, O Diyos, ang aming pagtitiwala. Above all, O Diyos, samahan mo kami sa umagang ito ng pagsamba. Mangusap ka, banal na spirito, sa aming pagsamba. At amin din pong inilalapit ang isang espesyal na panalangin para po sa pamilya Pangilinan. Samahan mo sila, O Diyos, sa umagang ito. Dalangin po namin na ihanda mo sila sa kanilang emosyonal na aspeto ng kanilang buhay. Nilalapit po namin sa iyo particularly si Papa Roman, si Sister Tina, si Romel, si Hart sa kanila pong pangungulila sa mga oras na ito. Nilalapit po namin, Panginoong Diyos, maging ang aming availability bilang isang iglesia na aming ipakita, ipadama ang aming pagmamahal at taus-pusong pakikiramay sa kanila, O Diyos, sa gitna ng pagdadalamhati ng kanilang pagyaon ni Mama Carmen. Dalangin po namin, O Diyos, na ihanda mo kami sa mga susunod na gabi na pagtitipon at funeral service hanggang madahatid namin, O Diyos, sa huling hantungan. Sa iyo po, O Diyos, ang mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. '1800s nang pumutok po ang tinatawag na Age of Enlightenment. And what is this Age of Enlightenment? It is the age of reason. It is the age where man's ability, man's wisdom was highlighted. Nailagay po ito sa pedestal. Nabigyan ng malaking puwang sa buong mundo ang karunungan ng tao. Dahil po sa pamamagitan ng mga na-discovering inventions, ay nagpatuloy po ang sibilisasyon. Nag-improve hanggang dumating po sa ating kapanahunan na ngayon po ay ang mga bumabati sa ating mga birthday ay mga celebrities.
Yung ba, yung naranasan ni ni Deacon Jojo last Sunday, imagine nyo, no? Mga celebrities with their voices ay binabati sapagkat bunsod po ito ng teknolohiya. Ganyan po pinakita ang katanyagan o ang antas ng karunungan ng tao. Na mayagpag ang katalinuhan at ang karunungan ng tao. On the other side, ito po ay isang malaking pagpapala. Ito po ay isang malaking pakinabang sa lipunan nang ang tao ay makatungtong makaapak sa moon, ay isang aspeto po ito ng malaking achievement ng tao. Subalit, bagamat gaano man po ang ginagawang pagpapala ng karunungan ng tao sa ating pamumuhay, hindi po ito sapat at hindi po ito natin maaaring ipantay sa karunungan ng Diyos. Turn our Bibles in the following text of scripture or verse na ating pinag-aaralan. I've been having a series of sermon in this particular chapter 1, verses 18 to 24, and I'll be reading sa ESV starting in verse 19. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will thwart. Where is the one who is wise? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, it pleases God through the folly of what we preach to save those who believe. For the Jews demand a sign, the Greeks seek wisdom. But we preach Christ crucified, a stumbling block to the Jews and folly to the Gentiles. But those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Ang iglesia po ng Korinto ay naitatag. Ito po ay pinagpastoran ni Apostol Pablo during his second missionary journey. Bilang background, turn your Bibles in Acts chapter 18. Acts chapter 18, verses 9 to 11. Ang sabi po dito, and the Lord said to Paul one night in a vision, do not be afraid, but go on speaking and not be silent. For I am with you, and no one will attack you to harm you. For I have many in this city who are my people. And he stayed 1 year and 6 months, teaching the word of God among them. So the context of 1 Corinthians, or the context of the Corinthian church, it is born out, bunga po ito ng pagpapagal sa ministeryo ni Apostol Pablo for 18 months. 18 months po siya na pagpapagal niya, araw at gabi. Siya po'y nangaral, nagturo po sa syudad na ito, sa lungsod na ito, at nagkaroon po ng bunga ang iglesia. Mga Griegong mananampalataya ang tumalima sa pagsisisi at pananampalataya. Ito po ang kadahilanan, kung pabalikan po natin ang verse 11 and 13 ng chapter 1, nabanggit ang pangalan ni Apollos at ni Pedro. Bakit po? Kasi after po niyang ma-establish ang church na ito, at siya po'y bumalik na uli sa Antioch para po sa paghahanda niya sa ikatlong missionary journey, iniwan po niya ang pagpapastor sa iglesia ng Corinto kay Apollos. Yung tinatawag pong the golden tongue preacher. And then si Peter po ay isa rin po siyang itinerary preacher na tumutulong dito po sa iglesia ng Corinto. And that's the reason why in verse 11, sabi po dito sa chapter 1 verse 11, for it has been reported to me by Chloe that there is quarreling among you, my brothers. What I mean
is that each one of you guys, I follow Paul, I follow Apollos, I follow Cephas, or I follow Christ. Is Christ divided? Has Paul crucified for you? Where you were baptized in names Paul? So binanggit po yung dalawang pangalan dito just to set the background kung bakit po nabanggit ang pangalan ni Apollos at ni Pedro. Dahil napakapalad po ng Corinthian church. Because they have the privilege to experience, to sit under the ministry of the apostles' teaching. Mga lehitimong apostol mismo ang nagpastor sa kanila. Lehitimong mga pastor, mga apostol ang mga nagnangaral sa kanila. Imagine two apostles, Peter and Paul, ang nagpastor sa iglesyang ito. Pero ganun pa man, katakot-takot na problema sa iglesyang ito. In fact, ang iglesyang ito ang isa sa mga tinatawag na problematic church. May problema sila sa pagkakaisa. May problema sila sa pagkakahati-hati. Divided sila. May problema sila sa usapin ng kasalanan. Chapter 5. Chapter 5 and chapter 6, nagdedemandahan ng mga miyembro rito. Chapter 6, meron silang hinahayaang sexual sin in their midst. Chapter 11, 12, and 14, may problema sila sa pag-exercise ng spiritual gifts. This church is not a model church. Hindi kagaya po ng church sa Pilipos na talagang ramdam na ramdam mo yung amor, the love of Apostle Paul. Nang batiin niya ang iglesia at nang paalalahanan niya ang kanyang matatamis na alaala sa iglesyang ito. But this church, Corinth, is a very problematic church. And that paved way dun sa first section ng aklat na ito, chapter 1 verse 18 to chapter 2 verse 6, ito po yung unang-unang section, matapos po siyang magbumati, na kanya pong unang-unang kagad na i-address dito ay sa usapin ng karunungan ng tao. The very first section in this particular epistle, chapter 1 verse 18 to chapter 2 verse 6, it's talk about the wisdom. 8 times binanggit po sa mga talatang yan ang salitang wisdom, karunungan. Hindi po anti-karunungan si Apostol Pablo. Pero ang sinasabi niya, ang wisdom ng secular wisdom ang naging problema na kinakaharap ng iglesia ng Korinto. And for this morning, I will just discuss 2 matters on this particular text, particularly in verse 20 to verse 24. First, the poverty and the bankruptcy of man's wisdom in relation to salvation and sanctification. Ang kahirapan, ang kabulukan ng karunungan ng tao sa larangan ng kaligtasan at kabanalan ng Kristiyano. At ikalawa, the profoundness of the cross of Christ in relation to salvation and sanctification. Ang malalim na kapakahulugan ng krus ni Kristo sa larangan ng kaligtasan at ng kabanalan. Ito lamang po ang dalawang bagay na nais kong bigyang diin sa mga talatang ating pag-aaralan, sa pangangaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. Gaya ng aking nabanggit, pag alis ni Apostol Pablo, the Church of Corinth had encountered problem. When Paul left Corinth, something strange happened to the congregation. The church reverted to their old ways and cultures around them. The city of Corinth is 45 miles away from the city of Athens. The city of Athens is, we all know, the capital city of Greece. The ancient Greece is what we call the intellectual hub of Greek philosophy. Mga Grego po, ang mga kilala at bantog na mga philosopher in ancient time na ang kanilang influences ay carry over hanggang sa ating henerasyon.
During those time, several worldviews and philosophers were produced by the Greek culture. The Epicureans, Stoic, si Plato, si Socrates, si Aristotle, si Seneca. There are a lot of philosophers, and this philosophical culture, ang isa ho sa mga masasabi nating bantog at very proud ang Greek because of their intellectual culture. Ang inambag nila sa buong mundo. And these philosophical worldviews shape the entire Greek civilization. They are considered the intellectual elite. It is their pride in themselves, the possession in their intellectual prowess. And that is the problem of the church in Corinth. That mindset, ang siya pong naging pumasok sa konteksto ng pag-iiglesia. That's why in this particular section, chapter 1, verse 18 to chapter 2, verse 6, 8 times binanggit ang salitang wisdom. Which is very clear, pinapakita ni Apostol Pablo, ang difference of worldly wisdom is against with godly wisdom. Hindi sila magkaparehas ng timbangan. In fact, hindi nga pwedeng timbangin. The church ought to understand that in God's economy, man's wisdom is nothing. It will lead into bankruptcy and poverty. To buy into the wisdom of man is to buy in the devil's scheme. Inulit ito ni Apostol Pablo in Colossians. Turn your Bibles in Colossians chapter 2. Colossians chapter 2, verse 8. Colossians chapter 2, verse 8, anong sabi dito? See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. Maliwanag po ang sinasabi ni Apostol Pablo na mag-ingat ang iglesia na gamitin ang prinsipyo ng mundo sa pagpapatakbo, sa pagpapalakad, sa paghubog ng kasanayan ng iglesia sa loob ng iglesia. Ito rin ang kadahilanan kung bakit nagbibigay babala si Apostol Pablo. In chapter 3 of 1 Corinthians, turn your Bibles in chapter 3. Chapter 3, verse 10 to 13, anong sabi ni Apostol Pablo? According to the grace of God given me, like a skilled master builder, I laid the foundation and someone else is building upon it. Let each one take care how he builds upon it. For no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. Now, if anyone builds a foundation with gold, silver, precious stone, wood, and hay, each one work will become manifested, for the day will disclose it, and it will be revealed by fire, and by the fire will test what sort of work each one has done. That's the problem of the Corinth church. Matapos itatag ang iglesia ng Korinto sa pamamagitan ng turo at aral ni Kristo, nung umalis si Apostol Pablo, naakit muli ang mga Greek members of this church at they go back loving human philosophy. At ang sabi ni Apostol Pablo, rubbish. You are establishing your church with wood, hay, and straw na napakadaling matupok. The point is, after na umalis si Apostol Pablo, ang Corinthian church ay naakit muli sa intellectual glamour, sa intellectual charm na pinagmamayabang ng mga Grego. Ano pong puntong pinapakita rito, mga kapatid? Man's wisdom,
no matter how attractive, pleasing, and result-oriented may be, they were poor, pauper, in comparison into God's wisdom. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit na binabanggit dito ang salitang foolishness. Kamangmangan. Malaking kalokohan. Chapter 3, verse 19, ang sabi dito ni Apostol Pablo, for the wisdom of this world is folly with God. Hindi maaari na ilalayo ng iglesia ang kaparaanan ng pamumuhay ng iglesia at lalapatan ito ng paraan ng mundo. That's why in verse 20, as we go back to our text, 1 Corinthians chapter 1, verse 19, binanggit doon, I will destroy the wisdom of the wise. And then verse 20, all of a sudden, nagbigay si Apostol Pablo ng 3 rhetorical questions. He presented 3 classes of people in verse 20. The expert, those who are considered wise, the scribes, those who are writers and interpreters of Scripture. Verse 20, the philosophers, the debaters pertaining to the worldview that is currently in their place. Pero anong sabi ni Apostol Pablo rito? The wisdom of the world is folly to God. Bilang isang maliwanag at immediate application, kinakailangan ang iglesya ay mag-ingat na gamitin ang worldly, secular, humanistic ideas that are influencing the sound teaching of the church. Because no amount of human wisdom can contribute to the salvation and sanctification of the believer. Gaya ng inawit natin kanina. Only by grace we are safe. It is not by our merit. It is not by our works. Grace of God through His ordained means. And only by the instrument that instrument of God's ordained means will bring out salvation and sanctification in the life of the Christians. Nakakalungkot, napakaraming iglesia ngayon ang naging pragmatic. What works? The end justified the means. Kung ano yung magandang bubunga at resulta, okay yan. Basta madala mo sa church, basta mapuno mo ang church, basta dumami. Let us remember, churches that don't watch will eventually fall out. Evangelical churches who don't watch on their doctrines will eventually fall out. Mga iglesia na akala nilang sila'y nagdadamihan. Subalit ang pundasyon ng kanilang pagdami ay bunga ng wood, hay, stubble. Mga pundasyon na madaling masunog, na kapag dumaan sa pagdarang ng apoy, tupok. Kaya nga ang bilin ni Apostol Pablo in chapter 3, di ba? Mag-ingat ang nagtatayo. Siguraduhin nila na sa kanilang pagtatayo, ang pundasyon ay ang Panginoong Jesucristo. At hindi anumang motibo at mga filosofiya. And it is a challenge and a call out for fellow churches out there that there should be reformation in our churches. In our time, na ngayon dahan-dahan nang nirelax ang salita ng Diyos.
Dahan-dahan nang inaccommodate ang prinsipyo ng mundo. Dahan-dahan na inaccommodate ang feminism views, worldview. Kaya hindi nakakapagtaka. May mga pastora na ngayon. Lady preachers, bishops. After some time, what next? Gay ministers, lesbian ministers. All because they have abandoned the Word of God. Churches today are filled with so much theatrics and attractions, full of musics and lyrics which are bad theology, or rather no theology at all. There is no centrality of the Word of God in the pulpit. In the pulpit, it surrounds of instruments and theatrics and entertainment and dance and tambourines and everywhere. There is so much emotional manipulation and mass hypnotism. The sermon illustrations is about the experience of the pastor. The crack of jokes and stories to hold the attentions of the hearers. Because they failed to train their hearers to think and to reflect. Yun ang problema ng maraming mga mananamba sa ngayon sa mga Christian churches, so to speak. Hindi sila naturuang mag-isip. Hindi sila naturuang mag-reflect. Hindi sila naturuang mag-spot ng tama at maling pagpapaunawa at pagpapaliwanag sa talata. What are they after is mapatawa sila, mapaluha sila, to make them feel light, happy. Many churches today lack of reverence and awe. And there is no real preaching of the Word of God. There is no call for repentance towards sin. No call for deep realization and impress upon their souls and conscience. In short, there is no true presence of God in worship. Yan ang tinatalakay ni Apostol Pablo in 1 Corinthians 14. Nasabi niya doon, bakit ba kayo nagtatalo patungkol sa inyong pagsasalita ng iba't ibang klase ng uri ng wika? Nagpapagalingan kayo. Hindi nyo ba na mas mahina ang pangangaral ng salita ng Diyos kaysa magsalita ng iba't ibang wika? Na kapag pumasok sa inyo ang isang hindi mananampalataya at makitang nagsasalita kayo sa iba't ibang wika, ano sasabihin niya? Mga parang nasisiraan ang bait ng mga taong ito. Subalit kung sa kanyang pagpasok ay marinig niya ang salita ng Diyos, maliwanag na naituturot na ipapaliwanag, siya'y luluhod at magsasabing tunay nga ang presensya ng Diyos ay nasa inyong kalagitnaan. There must be biblical reformation among many churches today in order that their lampstand will be preserved. And that reformation must start on church leadership. Hindi po sa ordinaryong miyembro. Hindi sa nakaupo. Hindi po sa ordinaryong dumadalo lamang. Ang panawagan ng pagbabalik sa salita ng Diyos ay sa pamamagitan ng liderato ng iglesia. Sa mga viewers po namin, alam ko po ang sinasabi ko because TNC used to be that church. In 1996, the church recovenanted to be a Reformed Baptist church, living a charismatic church because they realized the church must be governed by the Word of God. So at this year, we are now on our 28th year as a Reformed Church. At hindi kami nagsisisi na kahit kami ay 64 members lamang. But for that 28 years, nakita namin ang pagkilos ng Diyos sa aming kalagitnaan. Nakita namin ang pagdadagdag ng Diyos sa aming kalagitnaan. Hindi sa paraan ng aming ginawa. Ang aming ginagawang paraan ay ang pangangaral at pananalangin at ang Diyos ang nagdadagdag. 'Di ba? 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 'Di
Sad to say, so many churches today are attracted with so many books how to make their church grow. Hindi na matapos-tapos ang pagpapublish ng mga iba't ibang klaseng uri ng aklat about church growth. But how does Apostle Paul turn the ancient world upside down? It's by the Word of God and prayer. And that's no secret. Secondly, the profoundness of the cross of Christ in relation to salvation and sanctification. The word profoundness, it means great depth of knowledge, deep insight. In verses 23, we will see here the three attitudes toward the cross of Christ. Verse 23, sabi dito sa verse 23, but we preach Christ crucified, a stumbling block to the Jews and folly to the Gentiles. In verse 23, there are two groups of people, and the third one is in verse 24. There are those who stumble at the cross. Verse 23, these are the Jews. Mga Hudyo na kung saan ang buong akala ng kanilang tagapagligtas ay isang political messiah na magpapalaya sa kanila sa Roman Empire mula sa pagkakaalipin sa Roman occupation. They are so attracted with miraculous signs dahil ang kanilang mga ninuno ay busog na busog sa mga himala. Ang pag-ahon sa Egypt, the crossing of the Red Sea, the pillar of clouds and cloud, the pillar of fire and the clouds na nagbabantay sa kanilang mga ninuno. The spectacular signs of Elijah and Elisha. Kaya kahit ang Panginoong Kristo habang siya ay nasa lupa ay naghahanap sila ng mga ebidensya at himala. Pero hindi nila naiintindihan na ang Mesayas na tagapagligtas ay kinakailangang magdusa sa krus. Kinahihiya nila na ang kanilang tagapagligtas ay ipinako sa krus at itinuring na bilang isang kriminal. Hindi nila maarok sa kanilang isipan, ito ba ang aming tagapagligtas? Ito ba ang hula sa lumang tipan? Na mismo ang kanyang sarili hindi niya kayang iligtas? Sapagkat hindi nila naiintindihan ang kadahilanan, ang kahulugan ng kamatayan ni Kristo sa krus. They don't have the sense of the meaning of the atonement of Christ. It is the perfect substitute. It is an ultimate sacrifice. It is redemption, propitiation, reconciliation. It is all about God. Hindi nila maintindihan yun. Na ang lahat ng sakripisyo ni Kristo ay para ibsan ang puot at galit ng Diyos na na-offend at kanilang nilabag. And what is remarkable, hindi rin nila maintindihan na yung paraan ng kamatayan ni Kristo ay naihula. The second group of people in verse 23 is not only those who are stumbling at the cross, but the second group of people are those who are mocking the cross. They laugh at the cross. These are the Greeks. Alam niyo po ba na ang Roman ang nag-imbento ng crucifixion? The death of crucifixion. Ang mga Persians po, ang kanilang inimbentong pag-execute ng kanilang mga criminals ay ilulubog ang isang kriminal sa kumukulong langis. Paglubog mo doon, patay ka kagad. In a matter of seconds, patay ka agad yun. Ang sabi ng mga Romans, hindi, mahinang klaseng pagpapahirap yan. They invented the cross. Because on the cross, it is not a matter of seconds and minutes. It is a matter of hours and even days
before you die. It is killing me harshly, not softly. Ganun ka-gruesome ang krus ng kamatayan. And for the intellectual people like the Greek citizens, that's absurdity. Ito ang kaligtasan? Ito ang sinasabi niyong tagapagligtas? Na ang tao ay maliligtas sa pamamagitan nito? They mock the cross. Hindi makakonekta sa kanilang katalinuhan yung nakikita nila sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Yes, the Romans invented the cross, but 1,000 years before the invention, it was already predicted by God. Psalms 22. Turn your Bibles in Psalms. Psalms 22. Verse 16. For dogs encompassed me. A company of evildoers encircle me. They have pierced my hands and feet. Saan nangyari ito sa gospel? Dun sa cross. Nasa gitna si Jesus. May dalawang magnanakaw sa paligid niya. At siya'y pinako ang kanyang paa at kamay. This Psalm 22 is 100 years, 1,000 years apart from its execution. Talagang hindi maiintindihan ng Romans to, ng mga Romano. And yet, nagmamalaki ang mga Romano, we invented the most gruesome form of punishment. Na ang punishment na ito ay binibigay nila sa kanilang mga kalaban, sa kanilang mga kaaway, sa mga rebelde. In fact, may batas na hindi pa pwedeng hatulan ang kapwa nila Romano na mamatay kagaya sa krus ng Kalbaryo. Exempted ang mga Roman citizen by the virtue na sila ang nag-imbento nito. But what they did not know, kaya nga, foolishness sa mga hindi naliligtas. Pero sa verse 24, anong sabi doon? But for those who are being saved. Verse 24, but those who are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Verse 21, anong sabi? For since the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, it pleases God through folly of what we preach to those who will believe. Sa mata ng mundo, sa mata ng mga matatalinong tao, sa lipunan, kamangmangan ang pangangaral ng krus ni Kristo. Pero sa mga naliligtas, sa mga ililigtas ng Diyos, ito ang kaparaanan ng Diyos na kanyang itinakda. Romans 1:16, the gospel of Jesus Christ is the power of God unto salvation. Hindi po ito kahinaan. Bagkus the cross of Christ is a tremendous instrument of God's power. In the same chapter of 1 Corinthians, verse 15, at verse 25, ang sabi niya doon ay, for the foolishness of God is wiser than man, and the weakness of God is stronger than men. Yung inaakala nilang kamangmangan, kahinaan, hayaan mo sila. Kasi hindi sila nakikinabang. Hindi sila nakikinabang sa benepisyo at kapangyarihan ng krus ni Kristo. Last verse na i-consider natin. First, Matthew. Turn your gospel in Matthew. Matthew chapter 11. Matthew 11. Matthew 11, verse 25.
Ano pong sabi rito? At that time, Jesus declared. By context, ano po yung sinasabi niyang at that time? After po niyang i-denounce yung mga syudad na kung saan nagpamalas siya ng mga miraculous things na hindi sumampalataya. Sa Corazin, sa Bethsaida, sa Capernaum. Ang daming himalang ginawa ni Kristo rito sa mga syudad na ito. Pero walang conversion. And then verse 25, at that time, Jesus declared, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed it to them, to little children. Kaya there is no way that man will be saved by worldly wisdom, by human wisdom. Because it is foolishness to them. Poverty and bankruptcy. Dito nakita natin ang Panginoon Jesucristo ay nagpapasalamat na ikinubli, tinago ng Ama sa mga marurunong sa mundong ito. Mga cum laude, mga summa cum laude, mga high honor, highest honor in their field of education. The well-learned, the well-experienced, and well-educated in society. What was being hidden? The power of the cross. The wisdom of God on the cross. Bakit? Because it takes the ministry of the Holy Spirit to move to the hearts and mind of the natural man in order to be transformed to be a super spiritual man. Without the enabling of the Holy Spirit, using the Word, and by prayer, there would be no regeneration. Walang pagliligtas. Nais ko magtapos sa ilang practical application. First and foremost, we must be ready for rejection each time the cross of Christ is being preached and teach. Huwag na tayong mangamba. Huwag na tayong magulat na tinatanggihan tayo kapag inaaya natin silang mag-church, mag-aaya mo Bible study, inaaya natin silang mag-Zoom meeting, mag-iimbita tayo sa Gospel Hour next Sunday. Huwag na tayong magtaka. Dahil marami sa mga iimbitahan natin, marami ang hindi tutugon. Sapagkat nabubuhay tayo sa panahon ngayon na ang kultura ay relativism. Paniwala mo yan, sige, igagalang ko, paniwala mo yan. Ito paniwala ko, igalang mo. That is being propagated by the LGBT community. They have their parades yesterday. And yesterday, there is also a news na nakuha ng mainstream media. A 7-year-old boy dreamed to have a Disney princess theme birthday on his 7th birthday. At sinuportahan ng magulang. That's the kind of society we have right now. That's the society na kung saan ngayon ay pinagbabawalan na ipangaral ang tinuturo ng salita ng Diyos. Sinasabi nila na for 200 years, pangaral kayo ng pangaral. Tumahimik na kayo. Kami naman ngayon, it's our time. Kami naman ang magsasalita. Kayo naman ang makinig sa amin. Yan ang henerasyon na kinabibilangan natin ngayon. They are teaching that our style of teaching and preaching, the ordained means of preaching, is obsolete.
It's outdated. It's old-fashioned. It's irrelevant because of the age of technology right now. That's why they reverted to drama, skits, and music and everything. What they fail to see is they are rebelling against God's word. The preaching of God's word is the ordained means. For them, it's foolishness. In fact, offensive pa nga sa kanila. Bakit? Because of the exclusive claim of the cross. Sinasabi ninyo, si krus ni Kristo ang magliligtas. Hindi nyo ba alam na sa lahat ng world religion, kayo lang ang kaiba? Lahat ng religion ay ang lahat ng tao ay merong kakayang maligtas sa pamamagitan ng kanilang sariling gawa at ambag. They have to visit Mecca once in the lifetime. They have to take a bath in Ganges River. They have to do good works. Good morality. Kinakailangan meron silang gawin, sakripisyo, handog, abuloy, para may kinalaman sa kanilang pagpapatawad at paglilinis ng kanilang kasalanan. All of those worldview, tinumba ng krus ni Kristo. Sapagkat ang pinangangaral at sinasabi ng krus ni Kristo, naganap na, natapos na, hindi sa sarili niyong gawa, kung hindi sa perpektong gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang kailangan mong gawin ay tumugon at sumunod sa panawagan ng pagsisisi at pananampalataya. That's why we should be ready for the rejection every time the cross of Christ is being preached. And secondly, it is the truth of God that unites. It is the error of doctrines that divides. Madalas nating marinig ngayon, love wins. Love unites. Doctrine divides. Mali po yung slogan na yun. The truth of God unites. It is the error of doctrines that divides. This is the very reason Christians ought to be well taught about doctrines. Get familiar with the beauty and wisdom of historical confessions, the sound biblical confession, in order for us not to be swayed by the modern errors of evangelical Christianity today. May tungkulin ang bawat miyembro na bumalik at mag-aral ng salita ng Diyos upang may pagtanggol mo ang Kristiyanong pananampalataya. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, Banal na Espiritu, mangusap ka sa bawat puso at kaluluwang nakapakinig ng iyong mga salita. Hamunin kung kinakailangan. Mag-udyok ng pagsisisit, pananampalataya, kung loloobin mong sila'y tawagin sa mga oras na ito sa iyong kapurihan at karangalan sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Are you now going to be just like the eunuch who would say to himself, "What's stopping me from being baptized?" And to my fellow Christians this morning, are you feeling that kind of joy that the eunuch felt upon hearing